Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Juanito, gusto kong humingi ng pasensya sa inasal sa iyo ng anak namin. Kung ano man ang sinabi niya, ako nang humihingi ng dispensa. Ani Doña Esmeralda, makalipas ang ilang saglit. Saan mo ba'y pinaglihi ang anak mo, Doña Esmeralda? Ibang-iba ang asal sa inyong mag-asawa. Prangkang sagot naman ng papa niya, kaya naman nayugyug niya ang braso nito. Nakita niya ang pag-iling ng babae at parang nalungkot iyon sa narinig. Hindi rin namin alam kung bakit hindi talaga makatao si Charles. Hindi niya hinahayaan na loloko-lokohin siya ng tao. Kaya siya ang nanloloko? Tahasan na sagot ni Juanito. Papa! Saway niya sa ama. Napatingin lang sa kanya si Doña Esmeralda kaya naman nakaramdam siya ng hiya. Mabait naman kasi ang mag-asawa at talagang ang anak lang ng mga ito ang may diferensyang ugali. Pasensya na kayo, Doña Esmeralda, pero hindi ko inakala na gagawin at sasabihin iyon sa akin ng anak nyo. Harapan niyang inangkin ang napanalunan ko na hindi man lang ako inalok na hatian o kahit nakaperanggot. Ni pambili ng brief sa ukayan. Iiling-iling na sabi pa nito sa babae. Aayusin natin iyan, Juanito. Si Jaime ang kausap mo kaya si Jaime din ang magdidesisyon. Kalmado si Esmeralda kaya naman tumango na lang ang papa niya. Kumusta nga pala, Elmira, ang pag-aaral mo? Baling sa kanya ni Doña. Maayos naman po, Doña Esmeralda. Hayas po ako sa result ng first periodical namin kaya lang natanggal po ako sa scholarship. Aniya sa napakahinang boses kaya lumipad sa kanya ang mata ng papa niya. Ano? Tanong naman ito sa kanya, halatang gulat. Di ko sinabi papa kasi ayaw ko mag-isip po kayo ni mama. Tinanggal ako ni Mayor sa scholarship dahil inutusan siya ng anak niya. Galit yung anak niya dahil nabangga ako nung nagmamaneho ako papunta sa ospital. Sabi sa akin ni Mayor, may ipapalit na daw sa slot ko. Malungkot na sabi niya dito. You think his daughter did that? Tanong naman ni Doña Esmeralda sa kanya. Tumango siya doon. Wala naman po nangyayaring ganoon simula't-simula pa na maging scholar ako ni Mayor de la Serna. Saka, nandun po yung anak niya nung kausapin ako. Galit sa akin. Medyo na pabuntong hininga matandang babae. Girlfriend ni Charles ang sinasabi mong babae. In fact, malapit ko na siyang maging manugang. Doon siya, medyo nagimbal. Magkasing sama pala ng ugali ang dalawa kaya nagkakasundo. Parehas na mapang-api. Lalo na sa mga naghihirap, sina Charles at anak ng mayor. Magkakulay pala sila, Doña Esmeralda. Anang ama niya kaya nayugyug ulit niya ang braso nito. Hindi na lamang umimik ang isa, pero alam naman niyang nasasaktan din iyon dahil anak niya si Charles. Pero tama ang papa niya. Mas dapat na makuha ko ang panalo ko. Hindi naman ako ganid na tao, Doña Esmeralda. Kung pera ni Don Jaime ang ibinayad sa ticket, kahit lumaban ako ng hatian, ilalaban ko na para sa kapakanan ng anak kong nawala ng scholarship. Dahil sa sulsul ng anak ng mayor. Kung syota ng anak mo anak ni Mayor de la Serna, baka naman nagsusulsulan silang magsyota. Diyos ko, napakasungit ng papa niyang magsalita. Bakit parang daig nito ang hari ngayon samantalang si Doña Esmeralda ang kausap? Tingin siguro ng papa niya ay magka-level na mga ito. Hindi na sumagot pa sa Esmeralda at tahimik na lang sila hanggang sa makarating ng building ng kumpanya. Pinagtitinginan sila ng lahat nang makarating sila doon dahil siguro hindi akma ang pananamit ng papa niya sa lugar na pinuntahan nila. Her father is only wearing a denim short, has dirt and holes. Ang kamiseta nito ay puting-puti naman, kaya lang ay manipis na sa sobrang kakalaba. Suot nito wala nitong kamatayan na wambu na sombrero na mula yata pagkabata niya nakikita na niya.
Punit na din iyon. Ang tsinelas nito ay sipit, hindi pa magkapares. Hindi na lang niya pinansin ang mapanuring tingin ng mga tao sa kanila na mag-ama, kahit na medyo nahihiya din siya. Kasama naman nila sa Esmeralda. Nasaan na po yung guard na si Manong Renato, Doña Esmeralda? Usisan niya sa babae nang pasakay na sila sa elevator. Esmeralda smiled at her. Inilipat na siya sa parking area, sa basement. Doon siya kung saan walang tao. I never liked it when he pushed you away. That's why I talked to Jaime. Anito kaya naman napangiti siya. Napakabait talaga ni Esmeralda. Anong pushed away? Itinulak ang prinsesa ko? Nino? Tanong kaagad ng ama niya at mukhang naintindihan ng lahat kahit na hindi gaanong nakakaintindi ito ng Ingles. Wala na, Papa. Ayos na. Huwag mo na intindihin iyon. Hindi na lang muna ito umimik nang humawak siya sa braso nito. Nakatingin lang ito sa kanya ng makahulugan. Hindi ka nagsasabi sa akin, ha? Sinabi ko sa'yo na kapag may nanakit sa'yo, sabihin mo sa akin kaagad. Hindi nga kita pinadapuan sa langaw ng baby ka pa tapos itutulak-tulak ka lang? Por Diyos! Napahawak ito kaagad sa dingding nang umuga ang elevator. Napahagikik siya at sa Esmeralda naman ay nangiti. Sa wakas ay nakarating sila sa opisina ni Jaime at ngiti kaagad ang ibinungad sa kanila ng matandang doon. Paring Jaime! Bulalas nito kaagad kaya naman nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya na-inform na magkumpare na ang dalawa. Tuloy kayo, paring Juanito. Maupo kayo. Ani naman ang lalaki. Diretso sila sa upuan at ang ama niya ay daig pa ang chairman ng kumpanya kung makaupo doon. Siya ang nahihiya sa asta nito ngayon. Feel na feel nito ang pagiging bilyonaryo kahit na wala namang hawak ni piso. Hindi na ako magpapatagal pa. Ipinasundo ko kayo sa asawa ko dahil sa issue nyo sa anak namin. Sadly, I feel so sorry for his cold treatment towards you. Old, stern, insulting. Kung ano man ang tawag doon. He told me na nawawala ang ticket. Ano? Bulalas ni Juanito. Napatayo ka agad ito at parang sasabog na lobo. Anong nawala? Sa'yo ko naman yun ipinagkatiwala, paring Jaime. Diyos ko naman, doon nakasalalay ang kinabukasan ng kaisa-isa kong anak. Tingnan nyo naman siya. Natanggal ni Juanito ang suot na sombrero at maluha-luha itong napaupo ulit. Siya man ay nahabag sa itsura ng ama niyang parang tinakasan ng pag-asa. Buong buhay niya, wala na ako naibigay na magandang kinabukasan sa kanya. Talino lang ang inaasahan niya kaya siya nakatungtong ng grade 12. Tapos ngayon naabot kamay ko na ang lahat para sa kanya. Nawala ang tiket. Halos mapahilamos ito sa mukha habang ang mga mata ay naluluha. Siya man ay tahimik lang. Nakakaramdam siya ng sobrang awa sa sarili. Charles really told me that the ticket won but he said it's missing. Alam ko naman ang obligasyon ko, pare. Hindi ko yun itinatanggi na ako may kargo ng lahat. Kaya lang, gusto kong malaman nyo na wala naman akong ganoong kalaking halaga na hawak. Ang lahat ng pera, nasaan ako? Nakapangalan. Kung may maibibigay ako siguro, shares na lang dito sa kumpanya. Ang halaga ay 1 bilyon. That makes you a shareholder of this company and the vice president. Charles has the highest shares of stock here. He's the owner. 100 million pesos, cash. I'll provide you cars and house and lot. Pwede na ba yun? Tumingin sa kanya ang papa niya. This way, secured ang pera mo, Almira. Nasa matatag na kumpanya ang pera mo at hindi mawawaldas. You'll be a rich woman as long as you live. Think about it. Pag-isipan nyo. Nagpalit-palitan ng tingin sa kanya ni Don Jaime at sa ama niya. Nakita niyang iiling-iling ito, kaya siya ang napabuntong hininga na lang. Tila dismayado na sobra ang papa niya. Hindi niya alam kung anong usap ng dalawa pero kung siya ay payag na sa hatian. Basta wag lang bugok na bugok tulad ng sabi ni Charles Barracuda Adamson. Barracuda kasi iyon ay sobrang gahaman. I know, this is not that fair. Hindi ko alam kung magkano ang kakaltasan ng gobyerno sa tax ng lottery.
Baka lugi pa kayo sa alok ko pero yun na lang siguro ang kaya kong ialok. Mapagkumbaba na sabi pa ni Jaime sa kanila. Ni Katiting ay wala man lang minana ang anak sa kagandahang pag-uugali ng ama nito. Wala akong alam sa share pero payag na ako kaysa sa wala. Isa pa, hindi ko na iniinda ang kulang dahil nagmalasakit naman kayo sa akin. May sakit ang misis ko at kahit makakaabala sa inyo ipinagtayaan niyo pa rin ako. Mapagkumbaba din naman ang sagot ng papa niya pero may otoridad na rin ang tono nito ngayon. Feeling bilyonaryo na talaga ang ama niya. Ako payag. Sumulyap sa kanya ang papa niya. Hindi ko lang alam sa anak ko. Isa pa, may binili akong lupa at bahay sa subdivision. Dating bahay ng doktor na nasa Canada. Since he decided not to come back again, he sold the property. I bought it for 185 million. Nasa akin ang deed of sale, ang title. Pwede kong i-transfer sa inyo anytime. Napaisip si Almira sa lahat ng sinasabi ni Don Jaime. Kapag umuo siya, instant mayaman na sila kaya lang ayaw niya na makasama ang anak nito sa kumpanya. Hanggat maaari sana'y hiwalay sila ng landas ng mga Adamson kaya ayaw niya sa shares of stocks. Ang gusto niya noon pa man ay magsarili. Lalo na ngayon na ang lechong barakuda ay nadiskubre niya ang napakasamang ugali. Charles' face can't be painted. Makailang ulit niyang binasa ang nakalagay sa kasulatan. The chairman of the company is giving 10% to Almira de Magiba as her share of stocks in the company. Damn it! Kulang-kulang $20 billion ang halaga ng lahat ng shares niya sa kumpanya. Bakit naman ibibigay sa mga de Magiba ang 1 bilyong halaga ng shares? His father asked him about the ticket early morning that day, but he said it was lost, though he admitted that the numbers really won. It never came into his mind that the shares of stocks would be put at risk. He owns the company and makes the biggest profit from it. Bakit naman sumusunod sa yapak niya si Almira de Magiba? That can't be possible. What's the meaning of this? Halos ibalibag niya sa mesa ang mga papeles na hawak niya nang makita niya iyon. Nasa loob sila ng conference room at sila lamang naroon, kasama si Gina. His father called him to meet in the office. Off pa rin niya at nagpapakasarap sa buhay dahil pagbalik niya next week sa trabaho ay siguradong sandamakmak na naman ang gagawin niya. And now, his father's decision shocked him to his balls and back. What the hell is this, Papa? Bulyaw niya sa ama niya. Since you've lost the ticket which was entrusted to me, I am only giving them what we owe them. Kinuha ulit nito ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Tiimbagang ang binata pero nakatitig lang siya sa mga mata ng ama niya. Si Gina ay nakayakap sa braso niya. Walang imik. Maya-maya may kumatok sa pinto at bumukas kaagad iyon. Iniluwal ang sekretarya ng papa niya. Kabuntot ang isang dalagitang nakamaong na jumper, nakasombrelo at sneaker, shoes na butas-butas. Matatalim ang mga mata nito sa kanya pero nang mapadako sa ama niya ay lumamlam at gumanda. Come in, Almira. Anyaya ni Jaime sa bagong dating. This is hilarious. Naiiritang bulong ni Gina sa may tabi niya. Chairman, here are the other papers you want to have. Iniabot ni Gracia ang isang folder sa papa niya. Ano pa kaya ang mga laman nun? Baka naman buong kumpanya nang idinodonate nito sa charity sa katauhan ni Almira de Magiba. You only have to sign these papers, Iha, and we're done. Tomorrow, or when you're not busy, I can introduce you to the board. Tom, you'll introduce that kind? Halos tikwas ang labi na tanong ni Charles sa ama niya. Nasisiraan na ba ito ng bait? Hindi na ba siya magtataka kung balang araw ang building na tinatayuan niya ngayon ay isa ng foundation? She doesn't know anything about business. Come to think of the fact that she could not help this company. You're wasting shares of stocks, Papa. Kontra pa rin niya ulit dito. My decision is final, Charles. Nito lang sa kanya sabay abot ng papeles kay Almira. And so was mine. Almira grabbed the papers and smirked lopsidedly.
Dahil pa nito nang iinsulto sa kanya. Ano ba yung pinagmamalaki nito? Tumingin ito sa papeles at tiningnan ang mga pipirmahan na itinuturo ng company lawyer na ina niya. Pirma lang ito ng pirma. Don't you want to read the agreement? You know how to read, right? Mapang-uyam na sabi niya sa dalaga. Hindi na kailangan. May tiwala ko kay Don Jaime, higit kanino pa man. Sagot nito na tila may pagmamayabang. Inilapag nito ang sign pen kaya lihim siyang napatiimbagang. Nagkatinginan sila ni Gina at napaismid na lamang ang girlfriend niya. Nakakainsulto ang mga tingin ni Almira at mga kilos. Welcome to myself. Anito pa, sabay bungis-ngis. Inis na inis naman siya sa reaksyon ng ama niya dahil ngumiti iyon at niyaka pa si Almira. Ang ina niya ay ganun din naman ang ginawa at mukhang gustong-gusto na nandoon ang babaeng basura sa loob ng kumpanya nila. This is disgusting. Hindi matanggap na sabi niya saka siya umiling. Walang paalam na tinalikuran niya ang mga ito at lumabas siya ng kwarto na iyon. Pero hindi niya inaasahan na mas makakakita siya ng basura doon. Naghihintay sa anak na basura. Filthy gold diggers. We should call the janitor and tell him to scrape the dirt in this building. Mga lintang kumakapit sa mayayamang tao para makaangat sa buhay. Palatak ni Gina na halatang inis na inis din talaga sa presensya ng mag-ama. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Miss De La Serna. A warning voice came behind them. Agad siyang napalingon at si Almira iyon. Lumabas din sa conference room. Hindi kami linta dahil ang kinukuha namin ay sariling pera namin. Baka yung boyfriend mo ang linta. O baka kayo mag-asawang linta. Huwag mong iniinsulto ang ama ko dahil kung pinalagpas kita noong sabihin mong mamatay na sana ang nanay ko, baka ikaw ang unahin ko ngayon. A sarcastic smile made up her face. Ano ka mo? Sinabihan niya na mamatay na ang nanay mo? Ang donya ng buhay ko? Bulalas naman ni Juanito habang nakatingin kay Gina. Napasumiksik naman ito sa kanya dahil parehas ang ekspresyon ng mga mukha ng mag-ama. Mukhang mga mamamatay tao. Oo, dahil nagasgas daw mamahalin niyang braso na gawa siguro sa ginto, kaya mas gusto niyang mamatay na lang ang nanay ko. Sagot naman ni Almira. Don't be so self-assured, Miss Dimagiba. You're still a trash here, inside my company. You may have signed $1 billion of peso account, but I still don't consider you as one of the major stockholders. You know nothing about business, and you'll gain without contributing anything. You don't have the right to talk incoherently, especially in front of me. I am still the owner of this company. You were just some... ikaw, ano? Bilyonaryong may-ari ng kumpanya pero kumakamkam ng pag-aari ng iba? Sa maikling salita, barakuda. Mataray na sagot nito sabay talikod, hila ang ama papalayo. Iiling-iling ang papa niya sa kanya. Act like a decent businessman, Charles. Wala ka na magagawa dahil parte na si Almira ngayon ng kumpanyang ito. If you only give their proper share, this thing would never happen and you know it. Hindi naman umimik ang mama niya at tumingin lang siya. Knowing his mom, she always followed his father. Magkasabay din na naglakad papalayo ang dalawa at sinusundan ang mag-amang Dimagiba. This is so hilarious. Now what? Those stinky people already invaded your territory? They're trying to steal everything from you and started with your parents' trust and attention. I know, babe. I should pay attention to this. I never knew that Dad would let them own some of my shares too easily. I mean, we just talked this morning and now, Dimagiba is already a shareholder. Nakatanaw pa din siya sa mga iyon na malayo na sa kinatatayuan nila ni Gina. His girlfriend moved in front of him and touched his collars, fixing them. That girl is just a girl. She smirked. Madaling utuin ang ganyang mga edad, babe. Tingnan mo naman ang ID. A student ID and a national ID. I mean, that kind is easy to be manipulated. You just have to think of a better way how to get rid of her. Come on, let's both cool down.
Nakangisi ito sa kanya at hinahaplos ang dibdib niya. Alam niyang ibig nito sabihin kaya tumango siya. Mas mabuti pa ngang ilabas ang init ng ulo't katawan sa ibang paraan kaysa naman patandain niya ang sarili sa mga walang hiyang bagong sampid sa kumpanya. He'll also get rid of those two and kick them out of this company. Napabuntong hininga siya kaya natawa nang mahina si Gina. Oh, come on. Don't be bothered by some idiots in your company. You're Charles Adamson, gorgeous and witty. Kayang-kaya mong paikutin ang batang iyon, babe. She cupped his jaws. You can definitely use your charm to get the shares back. Gawin mong tanga ang babae na iyon sa'yo. Nangunot ang noo niya. You mean, seduce her? Napakibit balikat ito. Yes, if needed. Tingin ko naman, doon ay madaling utuin. You're not Charles Adamson if you can't do that. If you get my point, better. Ikaw ang bahala na mag-isip ng paraan, babe. Not just to the point of bedding her. I will kill her. Let's go. I'm getting bored here. Anito sa kainayosang pagkakasukbit ng bag. Charles pursed his lips and fixed his eyeglasses, sighing. Wala na ang mga magulang niya at ang mag-amang Almira at Juanito. Tulala pa din siya. Gina just pulled him by his wrist. Nagpatianod na lamang siya dito dahil wala ding mangyayari kung papaapekto pa siya. Tumingin si Almira sa ama niyang nakatanga sa bundle ng mga pera sa ibabaw ng mesa. Last minute ng banking hours pero nakahabol sila at pinapasok sila dahil kasama nila si Esmeralda. 50 million pesos. Nakangiting sabi ng kahera sa kanila. Tumingin sa kanila si Esmeralda. Are you sure that 50 million is enough to be kept inside your pocket, Iha? Juanito? Tulalang tumango ang ama niya. Siya naman ay kiming tumango din. Hindi niya alam kung para saan ang 50 milyones pero ang alam niya ay may pangako ang papa niya sa bawat pamilya sa barangay 14. Nabibigyan iyon ng 100,000 piso. Sa pagkakaalam niya ay nasa 10 pamilya lang naman sila doon na nakatira sa mismong malapit sa dump site. We're ready to transfer the remaining 130 million to your name, Almira. Anito pa kaya tumingin siya sa ama niya. Pa, aniya kaya parang natauhan naman ito. Sige na, tama na ba iyan sa tuition mo? Sobra pa nga. Aniya naman. Sige, ilagay na natin yan sa kaba ng bangko para sa kinabukasan mo. Deal na, Doña Esmeralda. Nakabungis-ngis na sabi nito sa Doña nang umiti din naman. Binalingan nito ang babaeng kaharap nila. I'll get the receipt tomorrow. We're in a hurry. Digna, settle it now. Of course, madam. Thank you. Thank you. Sagot nito at mabilis silang tinanguan. Bitbit nito ang envelope na naglalaman ng cash. Tumindig na din silang mag-ama at sumunod sa matandang babae. Lihim siyang ngumiti habang pinagmamasdan ng napakagiliw na kilos ni Esmeralda. This woman is a great example of woman with finesse and kindness. Parang gusto na lang tuloy niyang gayahin ang pormahan nito dahil kagalang-galang itong tingnan. Hindi pa din siya makapaniwala na ang buhay nila ay iba na. Sa mga oras na iyon ay totoong isa na siyang milyonarya. Hawak ng babae sa harap nilang mag-ama ang pera na kanila na talaga. Doña Esmeralda, paano po manamit na katulad sa inyo? Tanong niya na nagpalingon dito saglit. Esmeralda scanned herself and smiled at her. You like my attire? Tumango siya at inalalayan ito papasok sa limousine. Opo, kasi kagalang-galang saka iba ho ang dating nyo. Sabagay. Kibit balikat niya. Mayaman ho kayo. Oh, wala naman iyan-iha sa yaman. As long as you move finely and you carry your dress properly, you're perfect. And syempre, don't forget the way you talk. Talk with confidence, but not overbearing. Tumango siya. Hindi nga ito mayabang. Kapareho ito ni Don Jaime na mabalasik magsalita pero hindi naman nangahamak ng kaharap. Tatandaan ko po iyan, Doña Esmeralda. Masayang litanya niya. You should, Iha.
Ipapakilala ka ni Jaime sa board sa darating na mga araw. You have to get yourself ready. Hindi kita tinatakot pero maghanda ka. Dapat pag-aralan mo na rin ang pagnenegosyo dahil baka silipin ka nila. You should participate every meeting. Contribute your knowledge. Nalumo siya at napatingin sa ama niya. Wala itong naiintindihan sa Ingles ni Doña Esmeralda pero gusto niyang humingi dito ng opinyon. Wala pa naman siyang gaanong alam sa bagay na iyan. Baka naman papagmukain nilang kamoteng baog ang anak ko. Kakausapin ko si Jaime. Hindi naman niya pababayaan si Almira. Kapag si Almira pinabayaan niya, buong kumpanya pwedeng bumagsak. Siya ang Vice President ng Operating and Management, next to Charles. Sus ko, gusto niyang mapapikit. Ano naman ang asahan niya sa lalaking iyon na masigit pa sa kulugo ang turing sa kanya? Baka nga salit na i-guide siya ng walang hiyang iyon ay ipahamak pa siya. Tuwang-tuwa siguro iyon kapag napahiya siya. Wala siyang alam sa negosyo. Oo, balak niyang kumuha ng kursong related sa business dahil yun lamang ang mura ang tuition kahit paano. Pero ngayon na mayaman na sila, itutuloy pa ba niya? She wants to be a pilot and fly a plane. Kayang-kaya na niya kung tutuusin pero kung magpipiloto siya, baka mawala ang bilyong investment niya sa isang napakatatag na kumpanya. She couldn't lost it. It's the biggest asset she has. Doon na nakalagay ang lahat ng napanalunan nila. Pasalamat nga siya na kahit sinabi ni Charles Adamson na nawala ang ticket, ay responsable pa din si Don Jaime sa pangako at naging verbal na usap sa ama niya. We'll go to Adamson Mansions. I'll show you to the new house and lot. The price tells it all. Kumpleto na ang lahat ng gamit doon at ang kulang na lang ay titira. Anytime, pwede na kayo doon na mag-anak. Kahit ngayon, sa paglabas ng nanay mo, Almira. Ulit ni Esmeralda na parang mas excited sa kanila. Ang sasakyan, Doña Esmeralda. Nakabungis-ngis na tanong ng papa niya. Dapat may driver kami. Dahil pedicab lang ang alam kong imaneho. Bibili tayo. Kasama yan sa ibibigay ni Jaime. Alam niyo kung magkano ang jackpot. Nakita niya sa dyaryo kaya ibibigay niya sa inyo iyon. Wala na kaming kailangan. Yun lang. Hindi na bali ang sobra at maiwan na sa inyo dahil marunong naman ako magbayad ng utang na loob. Sakyan na lamang ang gusto ko para sa amin at sa anak ko. Gusto ko yung may sarili siya pagpasok sa paaralan. Tumingin sa kanya sa Esmeralda at ngumiti. I have a spare bodyguard. Sa'yo na lang siya. Driver bodyguard mo na. His age, suit yours. Anito kaya tumango ulit siya. Sa wakas ay nasa loob sila ng subdivision kung saan niya binato ang sasakyan ni Charles. Sino mag-aakala na ang dating nangongolekta ng basura ay nandoon hindi para sa dating gawain. They're inside the subdivision to live there and not to collect usable stuffs for the sake of money. Ang dating basurera ay magiging may-ari na rin ng isa sa mga mamahaling mansyon sa loob ng tirahan ng mga pinakamayayaman sa buong Pilipinas. Mama! Malakas na sigaw ni Almira sa ina habang sakay iyon ng pedicab nila. Ang papa niya nagmamaneho at papasok ang dalawa sa gate ng bahay. Iniwan na sila doon ni Doña Esmeralda matapos niyong pumirma sa deed of sale ng bahay at lupa. Nasa kanila na rin ang lahat ng papeles at tutulungan na lang daw silang mag-asikaso. Anak? Anong ginagawa mo dito? Bakit dito ko dinala ng papa mo? Hindi makapaniwalang tanong ng mama niya pero pangiti-ngiti siya. Halos hindi pa iyon gaano makakilos dahil kalalabas lang ng ospital. 4 na araw din ang nanay niya sa ospital pero tumaas naman kaagad ang platelets kaya pinalabas na sila. Ayaw na rin naman niyang manatili pa roon dahil overcrowded na din. Pampublikong ospital iyon kaya anong aasahan niya? Anong ginagawa natin dito? Kaninong bahay ba ito? Bahay ito ni Don Juanito de Magiba. Nakaposing na sabi ng ama niya at kaagad na napatingin doon si Ignacia. Huwag mo nga akong pinaglololoko, Juanito. Galit na sabi nun sa ama niya.
Pumamewang naman ang may edad na lalaki, saka kumamot sa ulo. Tanungin mo yung prinsesa nating tunay kung anong totoo. Ang hirap naman sa'yo, hindi ka naniniwala sa akin. Tumingin sa kanya si Ignacia at umarko mga kilay habang nakanganga ng konti. Nagtatanong ang mukha. Tumango lang siya bilang sagot at bigla na lang umiyak ang nanay niya. Tumama si Papa sa loto. Tinamaan niyang jackpot. Aniya. Agad-agad, may bahay at lupa. Hindi naman iyon nakukuha ng mabilisan. Maraming proseso. Nagpalit-palit ang tingin dito sa kanilang mag-ama. Mahabang kwento, ma. Halika na sa loob at doon mo na alamin. Lalabas ako dahil kukunin ko ang pusa ko saka magpapasama ako kina Valerie. Mamimili ng mga damit sa SM. Mabuti pa nga anak. Ibili mo din ako ng kulon. Ani Juanito. Medyo napakunot ang noo ng dalaga. Anong kulon? Anong kulon, Papa? Hindi iyong cancer ha? Yung pampabango. Bilhin mo lahat-lahat. Lahat ng gusto mo. Ikaw nang bahala sa amin ng mama mo. At ikaw marunong sa SM. Oo, Papa. Tumango siya pero napatigil siya na makita ang isang itim na sasakyan sa tapat ng gate nila at tumigil. Bumaba doon ang isang lalaking naka-t-shirt na itim. Pogi, macho at bata. Pinadala po ni Don Jaime, Don Juanito. Ano yun kaya anong tawa niya? Don Juanito Romantiko. Sa itsura ng papa niyang mukhang palaboy ng 10 ulit. Don? Ikaw? Napakasama mong bata ka. Ayaw mong tawagin ako na Don? Mayaman na tayo kaya Don na din ako. Ikaw ay senyorita na. O sige, pasok ka sa mansyon namin at ikaw na mag-aalaga dito sa prinsesa ko. Gusto kita. Gusto ko ang Don Juanito de Magiba. Nakangisi na sabi pa nito kaya nagkatinginan na lang sila ng mama niya. Parang nervyos si Almira na bumaba ng kotse. Driver niya si Roger na isa sa mga sinasabing bodyguards ni Doña Esmeralda. Pati na kotse ay ipinahiram na muna sa kanila hanggat hindi pa sila nakakabili ng bago. Hindi naman daw yun madalas na gamitin. Wala talaga siyang masabi sa mag-asawang Adamson na iyon. Napakababait ng dalawa. Nakatingin lang siya sa mga kaibigan niyang kandahaba ang mga leeg sa kakatanaw kung nasaan na siya. Lihim siyang napahagikik habang nakatingin sa mga iyon. Tumingin siya sa rearview mirror. Nakatingin sa kanya ang binatang driver bodyguard. Nakatitig kaya ngumiti siya. Ilang taon ka na, Ma'am Almira? Tanong nito. Kung walang masama magtanong. 17, mag-18 na din ako. Bata ka pa pala, sobra. Nito saka bumaba ng sakyan at ibinigay sa isang lalaki ang susi ng sasakyan. Ipinagbukas siya nito ng pinto at bumaba naman siya doon. Hindi mo na kailangan akong samahan.